Ika-29 ng Marso, 2022, alas 8:35. Isang karaniwang umaga iyon sa Mykolaiv. Siyam na palapag na gusali, punong tanggapan ng pamahalaang panrehiyon. Puno ng mga empleyadong dumarating para magtrabaho. 2 misil ang tumama bago pa man ang babala, gumuho ang gusali. 37 patay, 34 na sugatan. Hindi basta lumitaw ang mga misil na iyon. Galing ang mga iyon sa isang barkong may pangalan, tripulante, kilalang komandante at nagpatuloy pang naglayag sa dagat itim ng 4 na taon matapos ang insidente. Akala ng Rusya na ligtas ang barkong iyon na nakahanap sila ng daungan na sapat ang layo para walang makaabot. Akala nila tapos na ang digmaan doon, pero hindi pa pala. Noong gabi ng unang araw ng Marso, 2026, nagpadala ang Ukraine ng 200 drone sa lugar na tinatawag ng Rusya na Kanlungan. Ang nangyari nung gabing yon ay hindi lang pinakamalaking pag-atake sa dagat ng digmaan, kundi isang pangyayaring magpapabago sa mga susunod na buwan ng labanan nang halos hindi napapansin. Sa video na ito, maunawaan mo ang totoong laki ng nasira at kung bakit may sapat na dahilan si Putin para mag-alala. Pero paano nga ba nakarating doon ang Ukraine? Bakit hindi makaganti ang Rusya? Ano ang kahulugan ng atakeng ito para sa mga nagpopundo ng digmaan? Sasagutin natin yan ngayon. Diaryo ang nagbigay ng score, dito mo maiintindihan ang laro. Ang barkong tinutukoy ay tinatawag na Admiral Essen. Isa itong barkong pandigma na may 8 kompartamento ng mga misail na kaliber, ang parehong mga misail na ginagamit ng Rusya para atakihin ang mga lungsod ng Ukraine. Ang kaibahan ng barkong ito sa iba pang barko sa flota ay hindi ang armas, kundi ang kasaysayan nito. Sinubaybayan ng mga investigador mula sa organisasyon ng karapatang pantao na Truth Hounds ang pinagmula ng misail na sumira sa gusali sa Mykolaiv hanggang sa isang eksaktong posisyon sa dagat itim. Ang mga ordinadang yon ay tumutugma sa posisyon ng Admiral Essen noong oras ng pag-atake. Ang komandante, si Kapitan Alexander Smirnov, ay natukoy bilang direktang responsabal. Ayon sa investigasyon, ang pag-atake ay krimen sa digmaan. Nagpatuloy pa rin sa operasyon ng Admiral Essen pagkatapos nito. Inatake nito ang Odessa noong Abril ng 2012. Lumahok sa pamobomba laban sa mga lungsod at infrastruktura ng Ukraine. Hindi kailanman nanagot ang Rusya para rito. May isa pang detalye na kakaunti lang ang nakakaalam. Noong ika-3 ng Abril, 2022, tinamaan ng Ukraine ang Admiral Essen gamit ang isang Neptune na anti-ship missile. Nasira ang barko, bumalik ito sa daungan para sa pagkukumpuni at nagpatuloy sa paglalayag. Isang hukuman militar na Rusya noong Enero 2026 ay pormal na inakusahan ng opisyal na Ukrainyano na umatake sa Essen kahit wala siya sa paglilitis at humingi ng $28 milyong bilang danyos. Pag-isipan mong mabuti ang ibig sabihin nito. Nagpunta sa korte ang Rusya para ipagtanggol ang barkong nakapatay ng 30 estado at humingi ng bayad sa nagtangkang palubugin ito. Nakaligtas ang Admiral Essen. Nanatiling simbolo ito ng labis na inis na parang gumagawa ng gusto ang hukbong dagat ng Rusya nang walang kaparusahan. Bago talakayin ang Marso, dapat mong malaman kung bakit ganun kalakas ang kumpiyansa ng Rusya. Ang makasaysayang base ng hukbong dagat sa Dagat Itim ay Sebastopol sa sinakop na Crimea. Pero winasak ng Ukraine ang barko pagkatapos ng barko doon gamit ang mga drone, mga misil at mga pag-atake na sinasabi ng Rusya na imposible. Noong Setyembre 2023 isang pag-atake ang sumira sa punong himpilan ng hukbong dagat sa Sebastopol. Nagpasya ang Rusya na ilipat ang pinakamahalagang barko nila sa Novorossiysk, isang pantalan sa Rusya na mahigit 330 kilometro mula Sebastopol. Hindi ito naabot ng mga misil ng Ukraine noon at ligtas dahil sa makabagong depensa sa himpapawid. Isang kanlungan. Noong Marso ng 2024, diretsahang sinabi ng kinatawan ng intelihensya ng militar ng Ukraine, hindi maghihintay ang Ukraine. Noong Setyembre ng 2025, mas naging direkta ang tagapagsalita ng hukbong dagat ng Ukraine.
Wawasakin namin sila sa loob at malino na alam nila iyon. 2 beses itong narinig ng Rusya pero wala silang ginawa. Pero dumating ang Disyembre ng 2025 at doon naging imposible ng baliwalain. Noong ika-14 ng Disyembre 2025, may ginawa ang Ukraine na hindi pa nagagawa sa kasaysayan ng makabagong bigmaang pandagat. Naglagay ang serbisyong panseguridad ng Ukraine ng isang underwater drone sa loob ng daungan ng Novorossiysk. Naglayag ang drone sa ilalim ng mga lumulutang na harang at mga barkong sinadyang palubugin ng Rusya sa bungad ng daungan. Sakto ito para pigilan ang ganitong pag-atake. Ang target ay ang B-271 Colpino, isang submarino na tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang $400 milyong. Dumating ang drone at sumabog. Ipinakita ng satellite images ang 9 na metrong hukay sa konkretong pantalan. Ang submarino ay mahigit 1 metro sa ilalim ng normal na antas ng tubig, palatandaan na may tubig na pumasok sa loob. Kinumpirma ito ng Ministry ng Depensa ng Britanya. Malamang na hindi na kayang maglayag ng Colpino ng mag-isa. Ito ang unang submarino sa kasaysayan na napinsala ng isang underwater drone. Alam na mayon ng Rusya na hindi ligtas ang kanilang mga barko sa Novorossiysk. Ngunit hindi pa rin nila ito inilipat at naitala ng Ukraine ang lahat ng natutunan nila sa pag-atake ngayon. Noong gabi ng unang araw ng Marso, 2026, 200 drone lumilipad sa himpapawid at naglalayag sa dagat ng sabay ay tumungo sa direksyon ng Novorossiysk. Isang channel sa Telegram na nagmomonitor ng mga komunikasyong militar ng Rusya ang nagulat na naitala ng mga unit ng air defense ang pagdating ng horda, mahigit 200 unit. Pagkatapos, may nangyaring kakaiba. Tahimik pa rin ang Ministry ng Depensa ng Rusya. Nakasanayan na ng Rusya na maglabas ng pahayag tuwing inaatake sila ng Ukraine. Sinasabi kung ilang drone ang napabagsak na nabigo ang pag-atake at minimal lang ang pinsala. Sa pagkakataong ito, walang pahayag o opisyal na bersyon. Ang katahimikan ang kumpirmasyon ng lahat. 5 barkong pandigma ang tinamaan noong gabing yon, kabilang na ang Admiral Essen. Kinumpirma ng mga larawan mula sa satellite ang mga tama sa gitnang bahagi ng barko. 18 oras na sunog ang sumira sa mga elektronikong sistema ng labanan at radar ng pagtarget. Ipinahayag ng serbisyong panseguridad ng Ukraine na ang barko ay nagtamo ng matinding pinsala na nakakaapekto sa kakayahan nitong maglunsad ng mga misayel na kaliber. Ang barkong pumatay ng 37 sibilyan sa Mykolaiv ay nasira ng isang drone na mas mura pa kaysa sa isa lang sa mga misayel na dala nito. Pero ang 5 barko ay simula pa lang ng kwento. Alam mo ba ang tungkol sa Siaskaris Oil Terminal? Malamang hindi pa. Karamihan ay hindi nagpapaliwanag kung ano ito. Pero ang pag-unawa sa Siaskaris ay pag-unawa kung bakit mas matagal masasaktan ng Rusya ng ataking ito kumpara sa pagkawala ng kahit anong barko. Ang Siaskaris ang lugar kung saan dumadaan ng halos 20% ng lahat ng langis na ibinebenta ng Rusya sa buong mundo. Kapag pinagsama sa katabing terminal, ang complex ay nagpapalipat ng 2 milyong bariles ng langis kada araw, mga 2% ng langis sa mundo. Malaking bagay ito. Noong gabi ng unang araw ng Marso, winasak ng mga drone ang 6 sa 7 loading points ng langis sa terminal. 6 sa 7, 70%. Halos tumigil ang operasyon ng terminal dahil isa na lang ang gumagana. Nabawasan ng mga 500,000 bariles bawat araw ang Rusya sa loob ng humigit kumulang 7 araw. Sa presyo sa merkado, ito ay katumbas ng humigit kumulang 150 hanggang $175 milyong na nawalang kita. Langis pa lang yan. Nang makarating ang balita sa merkado, tumaas ng 2% ang presyo ng bawat bariles ng langis sa buong mundo. Bawat araw na hindi gumagana ang Siaskaris, tinatayang umaabot sa $25 milyong ang nawawala sa Rusya. At hindi yon ang unang pag-atake. Noong Nobyembre 2025, tinama ng Ukraine ang terminal at pansamantalang isinara ang buong complex. Noong ika-29 ng Nobyembre, isang naval drone ang sumira sa isang supply point sa dagat ng Caspian Pipeline, ang rutang dinadaanan ng 80% ng langis na ine-export ng Kazakhstan.
Tinatayang malulugi ang Kazakhstan ng $1 bilyong bawat buwan kung magpapatuloy ang mga pagkaantala. Ang pag-atake sa Siescaris ay hindi sa oil terminal, kundi direktang pag-atake sa perang napopundo sa digmaan. At ang problema ay lampas pa sa nawalang kita. Isipin mo ang gobyerno na buong taon umasa sa isang sweldo, pero biglang halos kalahati na lang ang natanggap nila. Ganyan mismo ang nangyayari sa Rusya. Sa 2025, ang kinikita ng Rusya mula sa langis at gas ay bumaba ng halos 24% kumpara sa nakaraang taon. Ang kakulangan sa pondo ng gobyerno ay naging pinakamalaka mula noong 1976. Ang Reserbang Pinansyal ng Kremlin, ang parang itinabi para tustusan ang gasto sa digmaan, ay bumaba mula sa $113 bilyong bago ang pananakop patungong 52 bilyon noong Enero ng 2026. Noong Disyembre ng 2025, ang langis ng Rusya ay bumagsak sa $34 bawat bariles sa Novorossiysk. Ang pamahalaan ng Rusya ay nagplano ng budget para sa 2026 na umaasa sa $59 bawat bariles. Ang diferensya ng dalawang bilang ay parang hindi talaga umiiral at ang gasto sa digmaan ay umaabot sa 38% ng lahat ng kita ng pamahalaan. Pero may mas seryosong bagay pa na nagpapaliwanag kung bakit hindi basta-basta mapalitan ng Rusya ang mga nawawala nito. Ito ang detalye na hindi alam ng karamihan, pero ito ang nagpapabago sa lahat. Bago tayo magpatuloy, mag-isip ka muna. Kung ikaw ang Rusya at nawawalan ng mga barko sa Dagat Itim, anong gagawin mo? Magdadala ka ng mga dagdag na puwersa mula sa ibang flotang pandagat, tama ba? Mukhang halapan naman. Ang problema ay may isang dokumentong pinirmahan noong 1936 nakatago sa isang archive sa Switzerland na nagpapaimposible dito ng lubusan. Habang nakatutok ang mundo sa mga nasirang barko, may isang bahagi ng palaisipan na halos di nabanggit. Isang kasunduan na 70 taon na ang tanda na ginawang bitag ang Dagat Itim na walang labasan para sa Rusya. Isipin mong nasa laro ka na bawat nawawalang piyesa ay tuluyan ng wala, hindi ka makakahingi ng bag o makakapagsimula ulit. Maglalaro ka gamit lang ang natitira sa'yo. Ganyan din ang nangyayari sa plota ng Dagat Itim. Noong Pebrero ng 2022, pinagana ng Turkiya ang isang pandaigdigang batas na tinatawag na Montreux Convention, isang kasunduang nilagdaan noong 1936 na nagkokontrol sa pagdaan ng mga barkong pandigma sa Bosphorus Strait, ang daan ng tubig na nag-uugnay sa Dagat Itim sa ibang bahagi ng mundo. Ayon sa batas, bawal dumaan sa kipot ang barkong pandigma ng mga bansang may digmaan habang may giyera. Sa praktika, ang ibig sabihin nito ay ganito: anumang barkong Ruso na masira sa Dagat Itim ay hindi maaring mapalitan. Hindi makakapapagdagdag ng puwersa ang Rusya mula sa iba pa nitong flotang pandagat, bawat barkong nawala ay tuluyan ng nawala. Hanggat may digmaan. Hanggang sa katapusan ng Pebrero ng 2026, hindi bababa sa 25 barkong Ruso ang nawasak o hindi na magamit sa labanan, 1/4 ng buong flotang pandagat. Ngayon, dagdagan pa ng 5. Ang Dagat Itim ay naging bitag, kung anong pumasok, hindi na makakalabas. Ang nasira, di na napapalitan. At pagkatapos, sinubukan ng Rusya gamitin ang panloob na kanal na nag-uugnay sa ibang dagat patungong Dagat Itim. Ngunit ang kanal na yon ay mababaw, 4.5 metro lang ang lalim. Makakadaan lang maliliit na barko pero hindi makakadaan ng submarino, mas malalaking barkong pandigma o anumang mahalaga sa militar. Walang totoong solusyon. Bukod sa barko at terminal, winasak din ng mga drone ng Ukraine ng gabing yon ng 3 air defense system. Kasama na ang ilang bahagi ng S-400, ang pinaka-advanced na anti-drone at anti-missile na sistema na pagmamay-ari ng Rusya. Ang bawat nasirang sistema ay nagdulot ng butas sa dating protektadong himpapawid na maaring daanan ng iba pang drone. Ang pag-atake noong Marso ang pinakamalaki sa digmaan at paghahanda pa sa mga susunod. May isang detalyeng nagbigay daan sa pag-atake na halos walang nakabanggit.
Noong ika-30 ng Enero, 2026, isang buwan bago ang pag-atake, 2 eroplano ng paniniktik ng kanluran ang lumipad sa dagat itim. Isang eroplanong British na sadyang ginawa para sa pagsagap ng mga signal ng radar at komunikasyon ng militar at isang eroplano ng Amerika na umiikot mismo sa ibabaw ng daungan ng Novorossiysk. Ginagawa mismo ng mga eroplanong ito ang kailangan mong gawin bago magplano ng pag-atake gamit ang 200 drone. Hanapin ang bawat radar ng kalaban, tukuyin ang bawat kahinaan at alamin kung saan naroroon ang mga depensa. Noong Oktubre ng 2025, inaprubahan ng gobyernong Trump ang pagbabahagi ng mga lihim na impormasyon sa Ukraine para sa mga long-range na pag-atake laban sa infrastruktura ng enerhiya ng Rusya. Noong Marso ng 2026, ang pagtutulungang ito ay ganap ng isinasagawa. Alam ito ng Rusya, Pero hindi napigilan ng kaalaman ang pag-atake. tingnan natin ang mga nasira ng Ukraine sa gabing iyon lamang. Dahil kapag pinagsama mo lahat, mahirap paniwalaan ang bilang. 5 barkong pandigma, kabilang na ang responsabel sa pagkamatay ng 37 sibilyan sa Mykolaiv. 6 sa 7 daungan ng terminal na nagpoproseso ng 20% ng langis ng Rusya, may 3 depensang panghimpapawid. Ngayon, may isang simpleng kwenta na mas mahusay na nagbubuod sa kawalan ng balanse ng digmaang ito kaysa sa anumang paliwanag. Ang isang drone ng Ukraine ay nagkakahalaga ng 250,000 hanggang 300,000 dolyar. Ang isang misil na caliber, ang misil na ginamit ng Admiral Essen sa pag-atake sa mga lungsod, ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 6.2 milyong dolyar. Ang Admiral Essen ay napinsala ng bagay na mas mababa ang halaga kaysa sa isa sa mga misil nito, isang kawalan ng balanse na hindi malutas ng Rusya. Noong Mayo 2022, sinimulan ng 4 na inhinyero ng Ukraine ang programa ng naval drone gamit ang binagong bangkang pang-isda. Noong Marso 2026, isinagawa nito ang pinakamalaking koordinadong pag-atake sa digmaan. At ngayon, bumalik tayo sa simula ng kwentong ito, Mykolaiv. Ika-29 ng Marso 2022. Isang gusali na may 9 na palapag, 37 tao ang dumating para magtrabaho nung umagang yon at hindi na nakauwi. 4 na taon nang hindi na parusahan ang barkong nagpakawala ng mga misil, tuloy-tuloy ang paglalayag at pagpapaputok. Pati ang Rusya ay pumunta pa sa korte para ipagtanggol siya. Noong gabi ng ika-1 ng Marso, 2026 isang drone na mas mura pa kaysa sa isa sa mga misil nito ang dumating sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi na bumalik sa pantalan ang Admiral Essen. 4 na taon bago dumating ang ilang bayarin. Gusto kong marinig ang opinyon mo. Sa tingin mo may magagawa pa ba ang Rusya para baguhin ang sitwasyon sa dagat itim o tapos na talaga ang laban doon? Mag-comment ka, gusto kong malaman ang iniisip mo. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito para makita ang totoong laki ng nangyari, ibahagi mo ito sa isang tao na karapat-dapat ding malaman ang buong kwento at mag-subscribe ka sa channel para hindi mo ma-miss ang susunod. Hanggang sa muli!